kitchen, steam rises up high. Hot mugs of tea in our hands, stories we'd spy. Laughter so loud it echoed through the room. Moments like these forever in our bloom. Recalling the days when we chased after butterflies, holding on tight to those silly old ties, pretending we were pirates or fairies in flight. Those mugs of tea always by our side. With every sip, memories come alive. In those cozy kitchens, we found our guide. Hot mugs and heartfelt tales under the stars. In our hearts, they'll always hold their marks. Through the years, the mugs might crack, but the warmth they bring never will lack. Each sip a reminder of love that's true. In those mugs and moments, we found what we knew. Now grown up, we sit by the fire, sharing those memories. They're worth more than gold. Hot mugs in hand, stories we tell. In those cozy kitchens, we feel whole. Looking back at those funny times we shared, and the tears that made our cheeks so bare. Bugs and moments, they'll always remind us of the love that we had and the life we led. With every sip, memories come alive. In those cozy kitchens, we found our guide. Hot mugs and heartfelt tales under the stars. In our hearts, they'll always hold their marks. With every sip, memories come alive. In those cozy kitchens, we found our guide. Hot mugs and heartfelt tears under the stars. In our hearts, they'll always hold their marks. Paano yung mic natin? Nadidinig na yung mic? In my grandma's kitchen, steam rises up high. Hot mugs of tea in our hands, stories we'd spy. Laughter so loud it echoed through the room. Moments like these forever in our bloom. Mukha nang mas matangkad ko. Nadidinig na yung audio natin. Dinig na yung audio natin. Yung background, okay na. Yung nakaraan kasi yung lakas. Yung bandang dulo. Background, okay naman. Okay, salita ka muna tayo. Hinaan mo pa konti. That I never fall in love. Let's go. Okay naman. Okay naman. Oh, nadidinig na kanila tayo. Okay, sige, game. Go na. Lights, camera, action. Nagkape ka na ba? Kunin ng dito tasay. Baso at magkwentuhan. Ako si Franz. Ako naman si Donna at welcome sa ating tambayang hindi naman pinag-isipan pero pag-uusapan natin yan.
Pag-uusapan naman. Naman. O sige naman. Okay na yan. Hello, kamag-anak. Wow. Kaya may bago na tayong tawag sa kanila. Hello, kamag-anak. Ayan, kahit hindi ka dugo, kamag-anak. Yes, ayan, nasa screen natin. Kamag-anak. Tara't magkwentuhan. Kumusta kayo? Ngayon ay Monday. Motivational. Wow. Motivational Monday. What's your Ang tanong, Monday mood? Motivated ka ba ngayong Monday? Yun nga eh. Kasi 'di ba kapag Monday, ang default natin, Monday na naman. 'Di ba? Mm-mm. So ano ang ikaw, anong Monday mood mo? Pwede kayo mag-chat, ay mag-comment ano ang inyong Monday mood. Monday mood. Si Riza, ano? Sino Risa? Risa, si Risa. Ah. Hi Riza! Hello. What's your Monday mood? Ako ang Monday mood ko, Sleepy Monday. Mood ba yun? Sleepy Monday. Tsaka Heavy Monday. Heavy kasi masakit yung ulo ko. Ayun ang aking Monday. Ikaw? Hi, Caitlin! Kumusta? Ikaw, anak, what's your Monday mood? Hashtag Monday mood. Ikaw? Oh, Heavy Monday. Heavy? Gaya. Ay, Heavy Monday. Mabigat Monday. Ay, bakit? Bakit Heavy Monday? Hindi na Heavy Monday. Pagod. Pagod Monday. Daddy, baka tumutama yung headphone mo, baka maingay. Check mo ulit yung audio natin. Tapos pag okay na, tsaka mo na lang tanggalin. Masakit ang katawan Monday. Oh, hindi naman buong katawan, pero yung binti. Kalahati lang. Binti hita. Lengthwise o crosswise? Crosswise. Binti hita. Bakit? Ano bang ginawa? Nag-paddle ka ba? May initiation. Siyempre, naglaba. Tapos, o baka sabihin mo na naman. Ako kasi natulog eh. Enumerate na naman ako ng ginawa ko. Hindi, naglaba. Naghugas ng plato, nagluto ng lunch, naghugas Huwag mo na ng pamukha sa bote. kanila na wala akong ginagawa. May ginawa ako, natulog. Bakit? Nagluto ulit ng hapunan. Hindi, okay lang yun. Nagsampay ako. Oo nga. Nagsampay ka naman. Nagsampay ako. Tapos nagasikaso ako ng orders. Oo nga. Tsaka dapat kasi may expected tayong dadating. Hindi yun nga. Alam niyo, nakakainis yung ganun eh. Yung may ine-expect ka na, lalo na sa atin, napakahalaga ng oras. Bawat minuto mahalaga, pero natulog. Hindi, yung may ine-expect ka na dadating ng ganitong oras. Tapos hindi siya dumating. Ang plano kasi natin ngayong araw, maglalaba ka. Matulog ako. Hindi, ano lang yon, instant lang yon. Wala sana pag-usapan yun na matutulog. Kasi hindi ko alam, sakit talaga ng ulo ko. So, maglalaba, okay naman. Okay naman. Maglalaba, tapos, hihintayin natin siya kung anong oras siya dadating. Tapos, tsaka tayo magde-deliver. So, nasira yung schedule natin. Kakahintay sa kanya, like, 2 hours. Tsaka lang tayo nag-decide na wag na lang. Bukas na lang. Kasi hindi na siya makontak. Sabi niya, on the way na siya. So, di na rin tayo nakapag-deliver. Diba? So, parang nakakainis yun minsan. Pero wala eh. Di natin hawak yung oras eh. Ay, yung mangyayari. Tsaka okay na din kasi yun nga, di ba sabi ko masakit yung binti ko. Mahirapan di tayo mag-drive. May comment dito. Ma'am, si Caitlin, ang Monday mood ko masaya. Wow, masaya. Bakit masaya? Paki-explain sorry. Bakit ka masaya? Bawal yan. Bakit ka masaya, Caitlin? May nagpapasaya ba sa'yo? Ano ba? Dalaga na Monday siya. mood, dalaga na yan. Grade 6 na yan. Bakit ka masaya? Ano o sino ang nagpapasaya sa'yo ngayong, hindi pa naman tapos, nagpapasaya sa'yo ngayong Monday? Pwede yan Masaya Monday. Hashtag Masayang Monday. Yun. Yun nga.
Eto. Sige, Monday. Sige, Caitlyn, share mo lang. Bakit masaya? Yung iba, kumusta ang inyong mood? Ngayong Monday, kayo ba yung may Monday blues na kanina, bago kayo pumasok? Monday na naman. O kayo yung, yes, Monday na. Ganon. Ano kayo? Alin kayo sa dalawa? Yung pag ganyang Monday, ano na, yun, pakasok na. Kasi kasama ko yung kapatid ko eh. Oo nga. Oo, kasi alam ko yung story ng ano niya. Na, konti lang naman. About yeah. I'm happy for you to, Caitlyn, nakasama mo yung little sister mo. Oh. Yeah, masaya din ako sa'yo, anak. Yeah. Ayan, wala na. Masaya na rin ako. Hindi na heavy Monday. Masaya na rin ako kasi, ayan. Masaya Monday. Masaya yung Monday mo. Masaya na rin ako. Pero kanina bawal yan. Sunod, this week, so tapos na tayo sa mood. Tapos na. Dahil yung iba, pwede pa kayo mag-share dyan, ha. Share kayo ng Monday mood nyo. Hindi pa tapos yung Monday natin. This week, I will. This week, Daddy, I will. Ano ba? This week, I will. Subukan ko yung tapusin yung labada. Nagbubundok Labada pa rin eh, no? Go. This week, I will... Ikaw, ganon. Tatapusin mo ang tatapusin iyong ko yung labada. Kasi dapat, di ba, pag Monday, ito yung alam mo na, yung, dapat may plano ka ngayong Monday. For the week. Week. Kung ano yung mga gagawin. No? Para focus ka, walang mga random na mga bagay na gagawin mo. Like, bigla kang mag-aayang maggala, ganyan. Pero pwede naman, di ba, bigla ka na stress o sobra. Yun, isisingit, kumbaga. So, dapat pag Monday, ideally, naka-ready ka kung ano yung gagawin mo for the whole week hanggang Saturday or hanggang Sunday. Para, yun nga, focus ka, yung mga ginagawa mo, naka-align dun sa kung ano yung goal mo for the week. Kasi ako wala akong ganun. Ako yung taong napaka-random. Kung ano yung mangyayari. Kung ano yung hindi mangyari. Ayun kasi, isa pa, pag nakaplano ko at hindi nangyari, nadi-disappoint ako. Parang, tatama din na ako. Ayoko na. Ayoko na. Ganun. So, pero nakaka-disappoint kapag di talaga Natutuloy. natutuloy. Ayun. Kagaya nga kanina, di ba nakaplano na tayo. Monday pa lang sira na. So, okay lang yon. Plano nga eh. Hindi naman pag sinabing Monday, mangyayari eh. Ano ka? Ano ka, Jeannie? Ako, ikaw, tatapusin mo yung labada. Ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi meron akong ina-expect this week. So, anytime pwede siyang tumawag for that appointment. So, hindi ko alam kung kailan yon. So, yun yung siguro ina-expect na lang. Ina-expect ko this week yung bagay na yon. Interview. Hindi po ako nag-a-apply sa ibang trabaho. Basta may interview ako na ina-expect sana this week na. Although, hindi pa ako prepared. Hindi pa prepared na puso ko. At, yung tutorial ko, medyo malabo this week kasi nag-message yung parent na baka hindi kayanin. Siguro mag-live na lang. Yun yung sure ako this week. Magda-live ako ng live selling, tapos itong, podcast natin na, I'm trying to be consistent na sa pagda-live. Diba, ganun nga yun eh. Pag nagsisimula ka pa lang, hindi naman not necessarily perfect na. Kailangan lang ay consistent. Consistent ka. Yeah. Kaya natin to. Fighting. Ikaw, ano pang plano mo? Ang dami ko na nasabi. Ano pang plano mo this week? Wala kasi akong plano eh. Hindi rin ako yung taong... Or ano yung gusto mong gawin this week? Ano feel mong gawin? Like mag-general cleaning? Kung sa maglaba? Wala, parang yun lang yung naisip ko talaga. Okay. Maglaba. Spontaneous lang. Ano yung mangyayari? Tsaka syempre yung, paglingkuran kayo ni Elijah. Paglingkuran. Yun lang.
Sige. Ah, masahimik Ayan pa na, ako. sabi ko na, Kaya paglingkuran mo na kasi nagising na siya. Back to reality na ulit. So, ano ba yung mga ano nyo? Ano ang inyong mga back to reality? Meron ba kayong mga weekend hangovers? Or mga Monday struggles? Ito na naman, pag yun nga, kung bakit merong Monday blues, ay dahil, syempre, nag-weekends, di ba? So, Friday, Saturday, Sunday, ito talaga yung pumarty ka, gumala ka, nag-me time ka, nag-family time. So, ang daming nangyayari ng out of your work or out of school. Kaya, yung mood mo, sobrang happy, relax lang, ganyan. Tapos, biglang Monday na. Kaya merong Monday blues. Di ka pa nakaka-move on dun sa weekend mo, tapos work na naman. So, kaya yon. So, pag Monday, eto, ako, to be honest, personally, nangyayari talaga sa akin yan pag Monday. Parang ang gulo-gulo ng isip ko kasi andyan yung maraming reports, kailangan may mga random, may bigla ang mga reports, at yung students din, hindi pa sila prepared, yung isip nila nasa weekends pa, tapos dyan yung medyo marami ring absentees, tapos andyan yung traffic, pag Monday, sobrang traffic. Yung mga tao nagmamadali kapag Monday. Kasi yung iba sa kanila, umuwi, halimbawa sa province, sa hometown nila, halimbawa uwian sila, or nagbo-board, ganyan. So, uuwi sila sa hometown nila, spend time with the family. Tapos, eto na naman, babiyahe na naman sila ng Monday. Struggle is real na naman. So, kayo, ano yung mga, mga hangovers ninyo pag weekend? Na pag Monday, na-snap, may struggle. Biglang yung weekend hangover mo, na funny or enjoyable, biglang nag-turn into Monday struggles. Yan. Diba? Sige, pwede kayo mag-share dyan, Share kayo ng mga ganaps nyo or ng mga thoughts ninyo. Nasa pa lang tayo? Motivational Monday. So, okay lang yan. Okay lang yan, nakakaramdam tayo ng mga Monday blues. Normal yan. So, Normal yan yung Monday blues. Oo, normal lang Monday blues. Ang mahalaga, pag Tuesday ka na, nakaset na yung mood mo. Or back to reality na ulit. Then, plan your week. Then, ano yung mga in-expect mo. Then, yung mga bagay na hindi mangyayari, na out of your plan, it's okay. Pwede ka ulit mag-try the next week. Yeah. Small wins, big feels. Will feel. Sure. Ayan. Small wins, big feels. Small wins mo last week na proud ka. Although tapos na to, pero sineselebrate dapat yung mga small wins na yan. Kasi dyan tayo na kumukuha ng ng motivation, ng encouragement na, nag-struggle ako sa bagay na to, pero nagtagumpay ako. Or na-achieve ko siya, natapos ko siya. So, the next time na meron ka ulit bagay na mag-i-struggle ka, babalikan mo yung small wins mo na yun, na, ito nga, napagtagumpayan ko to or nagawa ko to what more itong bagay na to. So, ako, last week, yung small wins ko, ano ba nangyari last week? Nagkaroon kami ng Seminar. Ayun din, seminar. Monday pa lang kasi meron lang kaming event last week Nagkaroon kami ng kick-off ng Research Hub, Heritage and Culture / Research Siniliksik Hub dun sa school namin. So, Monday, mga naka-Filipina na kami, ganyan. So, meron akong itinapos akong invitation. So, syempre, bago yung Monday, natapos ko siya. So, small win yun, isa yun sa mga small wins ko. Natapos ko siya. Tapos,
ayun, meron pang mga add-ons, and yun, natapos namin yung event ng masaya. Masaya kami kahit na pagod-pagod. Ako hindi masyadong pagod. Sila, pagod sila kasi mas marami yung time na nasa school talaga sila. Ako, meron ako isang araw na nag-work from home. Work from home. Na ginawa ko yung task ko sa bahay. So, masaya. Masayang natapos kahit na napagod kami. Ako medyo lang. Medyo lang. Masaya kasi ang daming food. Tapos may mga souvenirs kaming nauwi. Ganun pala yun. Masayang experience siya. Pero Tas, hindi ko nakita yung souvenir. meron. Ito pakita ko sa'yo. Naku, baka makita to ng mga nag-donate. Ito lang yung nauwi ko kasi hindi ko alam nagkakagulo na sila dun sa taas. Okay. Tapos ako hintay lang dun sa court na matapos sila kasi napipirma na ako ng attendance. Maliit, medyo hindi, marami kasi yung bisita. Parang di na ako nakipagsiksikan. Yung pala nagkakagulo na sila dun, kumukuha na sila ng mga souvenirs. So, ito lang yung nauwi ko. Actually, hindi ko pa to, hindi ko to kinuha. Binigay lang to sa akin nung isang master teacher namin. Thank you, Ma'am Leia. Na-appreciate ko talaga na binigyan niya ako. So, kahit paano, meron ako souvenir. Na pag nakita ko to, ay, ito yung sa kick-off namin. Not bad. Oo. Tsaka, baka kaya yun yung souvenir mo kasi madami ka nang isusubig yan. Bariya. Hindi. Hindi, Siyempre, mag-fish mga ako ng people. Wow! Fish for people. Fish for people. Tama tayo. naman. Oo. Tapos, tama yun, seminar. After nung event na yun, Tuesday lang ata yung pahinga, tapos diretso na seminar. Masaya din yung naging seminar. Parang nung una, syempre, default, ano ba yan? Baka show, tapos may seminar. Nag-iinarte. Pero, masaya ding natapos yung seminar namin. Nakakatuwa. Parang light lang. Nag-karaoke kami as form of, energizer. Yun, ang saya. Ang saya nung seminar na yun. By far, so far, isa sa mga seminar na na-enjoy ko. Light lang. Ganun, hindi masyadong, stressful. Siguro, yung mga Ay, excuse kasama, me. mga ka-group ko, masaya din. Excuse me. Putot ka? Hindi. Nadigay ako. Akala Alam ko. mong nadinig nila. Hindi may maririnig. Ikaw, ano yung small wins mo No, last ngayon lang. week? Last week ba? Mm-mm. Pwede bang, last week, di ba pinag-pray ko yun? Ano yun? Yung sa, natin, Alin doon? yung parang kay Jane Dewey. Okay. Yung pinag-a-apply. Diba, sabi ko sa Lord, Lord, sige po kung para sa akin po yun, okay lang, hihintayin ko hanggang Wednesday kasi may pagitan kasi diba sa ibang bansa sila. Tsaka, di po hanggang Tuesday po. Pag di po nag-reply, okay. If kung mag-reply, thank you. Yeah, yun yung yun yung isang bagay na, yun yung kaibahan. Kapag may isang bagay na parang, gusto ko to, kailangan mangyari to, compare dun sa, surrender mo na. Yung yung, parang sa iba kasi ang term nila yung signs na, siguro akin to kasi ganito, ganyan. Akin na to. Pero pag hindi, madi-disappoint tayo. So, unlike yung pag nag-surrender tayo, na kapag, Lord, kapag nangyari to, or nag-message siya, within this, timeline, akin to. Para, binigay mo to para sa akin. Kung hindi, okay lang. So, yung, nire-ready mo rin yung heart mo sa mga possibilities na pwedeng hindi. Di yun yung prayer ko. Hindi naman siya late talaga. Pero, parang, yung, na siya dapat Tuesday siya mag-chat or mag-message. Pero since yung may time differential nga, time zone. Kasi Tuesday, good anong morning. ba yun Jet lag pala. yun. Anong bansa ba yun? Anong chinek ko yung parang Canada ata. Or malayo ngayon. Yung time zone. Iba. So, 3 days delayed. Sabi kasi, yun, binigyan niya ako ng ng form na i-fill up. Tapos, sabi niya, since nabasa na daw nila yung form, nakita na nila, mag-message daw sila 2 to 3 days. Iba nga yung time zone nila sa atin. Umabot na hanggang 5 days. Nag-follow up na din ako. Siyempre, wala namang masama mag-follow up. Ngayon, nag-reply lang ngayon. Okay daw.
Yeah, sige. Praying na, Mm-mm. nakalimutan ko na nga yun. Sinishare mo yun sa akin, pero nakalimutan ko na. Siguro kasi, yun na nga, kung ano yung mangyari. Okay lang. Parang, great things happen or come in an unexpected moments. Diba? Tapos kapag nangyari yun, na hindi mo ine-expect, ang saya. Nakaka-happy. Iba talaga kapag surrendered heart ka. Hindi ka masasaktan. Mm-mm. Or nandun yung may pa din na konting disappointment. Pero once na sinurrender mo talaga sa Lord, alam mong will niya yun. Yeah. That's small wins. Oo. And so far, sana katulad nga to nung pinagpe-pray ko. Mm-mm. Sige. Ano man mangyari. We know na lahat naman yan ay nangyayari ng may dahilan. Be it good or bad. So, ito. Nung nag-reply siya, di ba ngayon lang nung nag-set up tayo? Na-motivate ako. Yun pala yung motivational Monday ko. Wow. Saktong-sakto. Motivational Monday. Ito, kwento ng isang bagong simula. Alright. Kasi diba pag Monday, bago. Reset. Ganyan. Kwento ng bagong simula. Mag-share tayo ng isang kwento. Ang kwentong ito. Klaro. Share a story of starting over. So, pwedeng career, pwedeng love story, health, or finances, or business, ganyan. Okay. Starting over. Ako, wait lang, mag-isip muna ako, mamaya ko ano-anong kwento ko. Starting over. Baka po kayo meron kayong share. Ano yung mga, kwentong starting over. Kwento ng bagong simula. Or pwede din po kayong kumanta kung gusto niyo po. Kung gusto niyo ako kumanta. Ay. Starting over. Siguro yung natin, yung first baby natin, yung coffee shop natin, yung kape at pahinga. Okay lang ba? Sure mo. Yun. Kasi yun yung pangalawang business natin. Yung una natin. Yung ukay. Yung ukay, tapos yung wash ka na naman. Marami na pala tayo naging business, no? Dami na. Simulan natin sa ukay. Tapos nagkaroon tayo ng dishwashing. Yung tawag dito, Shiny. Ninong. Oo. Shiny dishwashing yon. Tapos may Fabcon. Tapos tayo, laundry. Kasi nakabili tayo ng isang automatic na washing. So, ginagamit natin siya for personal at the same time, nagpapa-laundry tayo kahit isa pa lang. Sa neighborhood. Kahit pa paano, nakadalawang customer. Nakadalawang regular customer. Regular. Weekly yun. Siyempre, weekly, araw-araw magpalaba. So, naging siya kasi yung kapitbahay namin, may mga trabahador, ganun. Nagtatrabaho, nahirapan maglaba, or wala nang oras maglaba. Tsaka ang kagandahan hindi niya inaagad eh. Kung kailan po matapos ako. Yun. Pero yung ukay live selling talaga natin, yun yung tuloy-tuloy. Tapos, tayo. Mango shake. Mango Graham, siomai. Yun. Ano pa ba? Tapos yung malaki talagang project, yung coffee shop. Yung kape at pahinga. So, ang dami ring time na nagugol natin doon. Tapos at the same time, nagbubuntis pa ako. Nagtatrabaho pa. Yan, marami ring pera, syempre. Pera yung nagastos. Mga ilang buwan naman. July, August, September, October, November, December. Pero, less than 5 months. Less than 5 months. Pero tinuloy natin sa Emma Town. Ayun. Yun nga. Diba? Pero hindi ko pa siya ma-consider na bagong simula nung lumipat tayo ng Emma. Kasi nandun pa rin tayo. Kasi nandun pa din yung Oo. So, nag-close tayo bago magpasko.
Kasi, yun na, may baby na, hati na yung oras, tapos, wala na rin tayong, ano ba nangyari nun, yung helper natin. Basta yun. Tapos, nakasama pa pala natin siya nun. Nag-EMA tayo, yung struggle din, no? Every Thursday ba? Every Friday to Sunday. Friday to Sunday, dadalhin natin yung mga gamit, papuntang EMA, tapos dadalhin Babalik sa na lang Elijah, naka-stroller siya doon, nagbibenta, natutulog siya sa stroller. Grabe, no? Pero ano din, okay din naman kasi maraming tao doon. Kahit na may yung katabi natin, sa likod natin, kape din. Oo, tsaka yung mango smoothie din, alakas din nila. Kasi yung Pero hotdog. iba din eh. Iba din yung experience. Oo, yung journey naman natin doon. Nandun yung, Kailan buwan ba tayo doon? Hanggang March January? ata. Hanggang March ba tayo doon? Oo, kasi April tayo dito eh. Yun. Yung struggle nga yun. Yun nga Oo. yung, Pero, worth it naman din, kahit pa paano. may time doon na Sunday, naubusan na tayo ng gatas kasi sa dami ng umu-order. Oo, bumibili na tayo sa Mercury ng gatas. Tapos wala ka nun, nandun ka na umuwi ka na. Tapos kami na lang dalawa ni Nonoy. Nag-mention ng name. Hindi kami magkandamayaw kasi nga ang daming bumibili. Pag umaalis ako, nagkakaroon ng tao. Tapos proud pa ako na sabihin, na yun, laki ng benta natin yan. Tapos yung pera na yun, nakinita natin nung Friday to Sunday. Yun na yung pera natin buong week. Oo. Yung struggle natin financially. Oo. Nandun. Saka, yun nga naalala ko, sinasama pa natin si Eli. Ilang months lang siya nun. 2 to 3 months old. Oo. Tapos, sinasama na natin siya ganun kagabi. Parang, maawa ka na lang din Maawa ka lang sa din kay kanya. Elijah. Kasi Pero dapat di pa naman. nagpapahinga siya. Tapos, ang ingay pa sa EMA, di ba? Pero sarap ng tulog niya kahit maingay. Oo. Malapit tayo sa speaker nun sa stage. Yun, grabe, no? Tapos, yun nga, basta naalala ko, parang nanumbalik yun. Yung Ganun hirap. yung buhay natin dati. So, wala pa ako doon sa bagong simula. So, yung pinakabagong simula talaga yung, yung dito na lumipat na tayo. Tapos, kumuha tayo ng pwesto, pang take out lang. Take out doon talaga yung parang, from this, na naka-aircon, Oo. 'di ba yung pwesto Parang- natin nun, aircon, naka-tiles, dine-in, take out, pwede sa labas meron pa. Tapos eto parang take out na. Tapos hindi ka pa sigurado kung may bibili talaga or what. Pero nilaban pa rin. Pero matuturing ko siyang bagong simula. Pero yun, wala. Nawala. Pero andun pa rin naman yung natin, yung heart natin, na one day, meron ulit bagong simula. Ilang simula pa? Puro simula. Puro simula. Bagong simula. Pero okay lang. Kasi yan naman yung bagay na gusto mo talagang gawin eh. 'Di ba? Tsaka feeling ko naman, binigay yun ng Lord yung desire na yun sa ating dalawa. Since mahilig tayo magkape, di ba? Tsaka rin kasi, dumami na yung mga nagbebenta ng kape. Simula nung nag-pandemic, puro coffee shop, nauso ngayon si Dalgona, di ba? Dalgona Tapos, ko. ayun, naisip ko si Dalgona. Doon sa EMA, Ayun yung yun yung... regular tayong customer. Oo, yun yung isa sa mga bagay na hindi mo mabibili naman, na hindi mo kikitain kumbaga sa pera. Yung nagkaroon ka ng mga bagong kakilala. 'Di ba? Na, uy, 'di ba meron kayong yung hindi mo talaga kamag-anak, hindi mo kaibigan, hindi mo katrabaho, pero tumatangkilik sa'yo, mga random people na Basta yun, weekly, automatic yun. Basta na yun sa time na yun, Friday to Sunday, bibili siya. Pag nakita ko yun, matik, Dalgona na order. Tsaka dun mo marirealize na masarap yung kape mo. Kasi may bumabalik. Tsaka doon natin napagsabay yung ukay tsaka kape talaga, na magkatabi sila. Kasi doon sa pwesto talaga natin na Sa shala, labas. nilalabas lang natin, pero walang masyadong tumitingin. Pero yan eto din. kasi, ang kagandahan nun, kitang-kita ng tao. Since madami yung stores, di ba? Tayo lang yung may ukay. Tayo lang yung may ukay doon.
Ayun. So, yun yung ano. Ito rin, itong ukay talaga, hindi ko talaga binibitawan eh. Kasi, ukay is not for the weak. Mm-mm. Sabi nga nila, ukay is not for the weak. Kung mabilis kang sumuko, wala kang diskarte, gusto mo kita agad, hindi para sa'yo ang ukay. Kung tumitingin ka lang lagi sa live, pag nagla-live ka sa viewers mo, tapos kapag mababa yung viewers mo, Ano ka na? sumusuko Suko ka agad, na. hindi to para sa'yo. Kung dadating yung time, mag-zero ka talaga. Zero sales ka talaga. Pero alam mo, natutuwa ako, isa sa thankful ako, naalala ko lang din, hindi na tayo nag-zero sales so far. Netong pumasok yung 2025. Meron kahit isang tao na nag-mine kahit papano. So yun yung isa sa thankful ako na ngayon ka lang ulit na nga no, last year nag-zero kami Oh. Tsaka ano yun? Siguro Yung- bilang naman less than 5 nights or live selling na nag-zero tayo. Tsaka ito, yung viewers natin noon, hindi ngayon sa ngayon hindi siya umaabot ng ano. Masaya na tayo pag may 10 viewers. Eh. Pag may 5. pag may 5 viewers, magsisimula 5 viewers, na. start na tayo. Hindi ko tulad ng mga napapanood mo sa ukay. Sa Oo, thousands, no? Ano na yung viewers nila, sa hundreds na. Pero tayo ba, di ba napatanong pa nga tayo, ba't sila ang dami ng viewers? Tayo, tagal na natin nag-uukay, pero ito pa din yung viewers natin, 5, 10. Ang taas ata natin, 20 plus. Yun 23, lang. ganun. Oo. Pero, hindi yun. Ayun, pero kung tumingin lang kami doon sa viewers, wala na. Wala na. Titigil ko na to. Bakit ako magpapagod? Hindi eh. Tinutuloy ko pa din. Hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro, gusto ko siya. Gusto ko yung ginagawa ko. Masaya ako dito. This is where I feel alive. Rats! This is where I feel alive. Ganon. So, kung hindi mo gusto yung mga bagay na yun na zero sales, mababa ang viewers, nakakapagod, ang daming effort. Yun, ayaw mo nung ano yun? Nagka-cancel, ano nga yun? Tumatawad ng malaki, mga demanding na minors or customers, hindi para sa'yo yung ukay. Kahit hindi naman siguro ukay lang, kahit ibang bagay na yun. Sino ba naman bibili mo, tapos cancel na lang po. So, one day, pag nagtagumpay ka na o na-reach mo na yung ginugol mo, so sabihin mo sa sarili mo na buti na lang, di ako Kayo po, anong kwentong bagong simula? Bakit motivational Monday pa rin yung nakikita ko? Sa'yo ba? Motivation. Hindi, yan ako. Kwento ng isang bagong na-stuck simula. lang, no? Ayan, gaya nito, 1 viewer na naman. Pero tuloy lang tayo, dito tayo masaya, di ba? Gusto mo yan. Kung susukuan mo, di ba? Oo, Wala tsaka din. hindi mo naman yan ginagawa para sa view lang eh. Di ba Parang Di ba nung naisip natin to? Hindi ako dun sa sa madaming manonood. Ang sa akin dito, makapag-share, ma-express ko kung ano yung dapat kong express. Wag lang yung magmumura ako dito, di ba? hindi ganun eh. Sabi ko nga sa'yo, anong kausap ko dito? Ikaw, si Elijah, tsaka yung mga pader. Gusto ko naman may ma-express kung ano yung gusto kong sabihin. Ganun. So, yun nga. So, kung dapat talaga malinaw sa'yo kung bakit mo to ginagawa, yung purpose mo. Kung ginagawa mo to kasi soon or in the near future gusto mong kumita from this, kasi parang ang labo naman nun eh. Ang labo naman nakikita ka dito. Hindi naman agad sikat eh, di ba? Pero kung ginagawa mo to, outlet mo. Outlet. Sa'yo, outlet mo kasi araw-araw, nasa loob ka lang, si Elijah kausap mo, si Mimo, si Inday, si LJ, ng mga pusa at aso pa, mga pader, mga hugasan, mga labahan. Pero at least, you have once, twice, or thrice a week na makakapag-share ka. So, malaking bagay siya sa health mo, sa mental health mo.
Ayun. So, dapat malinaw sa'yo. Pero kung ang iniisip mo, yung viewers, maraming manood, sana kumita tayo dito. Di ba? Malabo yun. So, ako siguro kung bakit ko ito ginagawa, wala lang, gusto ko lang dumaldal. Kasi madaldal ako eh. So, at least dito, pag mag-share ako, pag magsasalita ako, walang pipigil sa akin. Tsaka sa ganito, wag kang mag-expect na yung mga malapit sa'yo, panonoodin ka. Ganon. Di ba madami kang nakakilala sa'yo, teacher ka, ganon. Students mo, or mga naging mga estudyante natin, di ba? Hindi ganun eh. So, ano yun? Wala. Yeah. Yung iba nga, di ba, nagla-live habang natutulog lang. So, Kaya nga. anong nila doon? Diba? May Natulog, nagbibideo kayo, wala lang. Share lang nila yung talent nila. Talent matulog. Ay, hiningal ako, be. Next. Ano yun? Ano ba yung tanong? Kwento ng bagong simula. Ay, connected to dun sa sa kwento ko kanina. Bagong simula. Dun sa kung bagong simula nung nakilala kita. Hindi. Yun nga ba, ano kasi yun sa akin eh. Bagong simula. Hindi siya pinilit. 'Di ba? Nung yung sa past relationship ko, 'di ba? Ano yun eh? Kaya naman po siya. Oh. 'Di ba nga, kumbaga parang hindi ko naman siya pinag-pray pero pilit, kumbaga. Dito sa ating dalawa nung una, talagang sinik ko muna ang Lord bago ikaw. Wow. Pinag-pray pa nga kita eh. Wow. Tapos, di ba may sinasabi ka din kanina eh, mga signs. Naniniwala pa ako doon dati. Sabi ko, Lord, kung si Donna yung next na para sa akin, bigyan mo nga ako sign. Naniniwala pa ako doon dati. Tapos makikita ko yung signage sa jeep. Di ba may mga ganun sa jeep? Donna yung nakalagay. Yun, and then the rest is history. Kaya bagong simula ko yun. The rest is history. Yeah! Noon. Pa-share po ng live natin yung mag-share yayaman sa langit. Sa langit. Pwede din dito. Pwede rin dito. Depende. Pag binigay ni Lord, go. Ikaw, ano pang kwentong simula mo? Simula? Siguro yung lumipat ako ng school. Kwentong bagong simula. Kasi syempre, bagong school, bagong culture, bagong mga tao, bagong student. Sa atin, nakasaksak na ba? Kasaksak na. Alin? Nakasaksak ba? Charger mo? Oh, itong laptop. Oo. Okay na. Yun. So, bagong simula siya kasi parang magkahalo yung kaba. Kaba, takot, tapos excitement ng mga time na yun last year. Yung excited akong maglinis ng room ko kasi ang ganda ng building, bago. Bago, yun. Ganon. Tapos, yun, kwentong bago simula. Hindi ko na kukwento. Kung ano mga nangyari, sabi ko, the rest is history. Hindi, isa ako sa witness. Oo. Pero ano naman. Tsaka pinag-pray din kasi natin yun. Oo. Diba? Nag-pray ko naman. Pero nilagay ka ng Lord doon. Siguro kung masasummarize, kung madedescribe ko yung first school year ko sa bago kong school na yun. Siguro stronger. Yeah. Stronger, bolder, tougher winner. Yun. Natuto akong maging mas matatag. Yun, matatag. Taray, DepEd. DepEd. Wala nang matatag. Iniwan kami ng matatag, nabuwag. Siguro yun, mas naging matatag ako. Na hindi ako pwedeng weak. Hindi ako laging weak. Hindi ako dapat
iyakin. First day pa lang, pinatatag ka na. Oo, first day pa lang, talaga naman. Matatag na Napalaban. matatag. Hindi ako napalaban. Hindi ako lumaban. Ako, Hindi po ako na-remind nanlaban. ako na sige po. Ayun na lang. Para matapos na lang. Sorry po. Ganun. Pero deep inside, tumatag ako. Kasi, yun, mahalaga din yun. Iiyak mo talaga lahat. Pagka-iyak mo, bangon ulit, tatag na. Better ka na. Pag iyak mo, ngiti ulit. Yun yun. Pagka iyak mo, bangon, ngiti, tapos dapat, better version na yung Makikita nila. makikita. Hindi man makikita nila, ikaw Ikaw mismo. ako mismo. Dapat, lagi mong i-assure na you are better. You are a better version of yourself. 3 hours ago. Ganun. 3 hours ago. Hindi yung palala. Kaya po, ano pong mga kwento nyo? Meron pa ba kayong mga kwentong bagong simula? Bagong simula ninyo, bagong school year, Oo. or bagong school, lumipat Or kayo. nilulook forward nyo, lalo na bagong school year na naman. Ikaw, anong nilook forward mo? Hindi, Ngayong wala. bagong school? Wala? Hindi, wala. Nilulook forward ko, kasi in-expect ko na talaga malilipat ako ng grade level eh. So, yun na naman, nilulook forward ko na mag-a-adjust ulit. Ganun. Parang nire-ready ko na yung heart ko na malilipat ako ng room, malilipat ako ng grade level, kung sakali man. Nire-ready ko na yung sarili ko para mabilis ang kilos. Ako, nire-ready ko na naman yung sarili ko. Kasi dalawa na naman kami ni Elijah may iwan. Pero, pwede na din kasi hindi na siya Hindi na siya mag-cellphone. Ampon daddy. Ako kasi pag nandito ako, cellphone siya ng cellphone. Mukha ba akong screen? Tapos, ano ba? Nilulook forward. Tag doon, baka maghanap din Magiging busy ka na. siya. May iba ka nang gagawin. Baka maghanap din si Elijah kung nasan siya. Di ba nga nung nakaraang wala ka? Seminar Seminar ka, hinahanap ka niya. Mm-hmm. Nasanay na kasi siya nandito ka. Almost 2 months na din di ba? Oo, nasanay na siya na nandito ako. Where, nanay? Ganyan. Where, nanay? Nahanap niya pala ako. Oo. Anong araw, hinabol ka na dahil sa cellphone. Sakit no? Kala ko hinahabol niya ako dahil iwanan ko siya dahil pala sa cellphone. Ay, nako, struggle is real. Ito, kapag tita o tito ka na, ano yung mga bagay or signs na masasabi mong tito o tita ka na? Ako, sakit yung bewang. Sex bomb. Yung sakit. Tito o tita. Oo, totoo yun. Dati, akala ko pag pag meron lang arthritis, merong rayuma, ganyan, pag may sakit, tsaka mo lang yung mararamdaman. Pag talaga, nag-30s ka na, parang, lalo na pag wala kang workout, yung pag-kembot ko, feeling ko, may bang tawag dyan? May nakabara. Sa, bewang ko, literal, legit. Dati, ang sarap. Ang sarap. Dati galing kong gumiling. Ngayon parang, ang sagwana. Ang laswana. Ako naman, yun nga, pag nagkakaedad ka. Sa basketball, hindi na ako matakbo. Balik lang, pagod na. Pero, yun nga kasi dapat consistency. Pag nagtuloy-tuloy, hindi ka na mapapagod. Hindi ka na ganun mapapagod. Oo, di ka matenga. Parang diba? Parang yung kadena. Pag hindi na nagagamit, kadena. Oh, Yung bike, nice. pag natatenga, diba? Yung bike ko dyan. Wala na. Wala na. Nakipapa na. Shoutout sa'yo. Oo, diba? Yung kadena. Kasi kakalawangin yan eh. Oo. Kapag, signs, or kapag tito o tita ka na, masaya. Kasi may paglalaroan kang pamangkin. Masaya. Aasarin, gano'n.
Not necessarily may pamangkin Ah, Sinabing tito, tita, tayo, yung mga millennials na adult. pag dito, tita. Adulting na nasa 30s, 40s, ganyan. Sarap bumalik sa, may realize mo yung mga dati. Ganun. Nagre-relapse ka na, Oo. no? Dati, ganyan. Tapos, yun, kapag tito-tita ka na, yung term na ganun, ang hirap makita yung parents mo tumatanda na. No? Kasi tumatanda ka. Tumatanda din. Background music wala. Meow, 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 meow. Hindi, yun nga mahirap. Sana, hindi na lang sila tumatanda. Hindi ako makakomment. Lalagay ko sana yung mga sagot natin sa chat box. Ikaw na lang maglagay. Nagiging sex bomb. Sumasakit ang ulo. Bewang. Tuhod. Tapos nagre-relapse. Ano pa? Meron, siyempre. May bago kang pabango. Katingko. Essential oil. Katingko. Ano pa ba? Katchalis. Panggalis pala yun. Vicks. Ano pa? Yung mga, ano yun yung ginagamit mo? Yung mabango? Spa essentials ba yun? Spa essentials. Oo. Ano pa? Pag mahilig ka na sa halaman. Ay, hindi. Hindi ako mahilig sa halaman. Hindi naman. Yung iba. Mahilig na sa halaman. May dala kang Tupperware sa bag. Okay. Ba't kami Tupperware? Magta-take out. Magta-Sharon. Ano ka? Ito yung mga tita feels. Tita. Napang-asar ka sa pamangkin mo. Pag yung pamangkin mo iniwan sa'yo, for sure naiiyak. May pasa. Hindi, iba. Iba yun. Iba. Ano pa ba? Pag ka na, tito, tita. Pag uwi ng pamangkin mo sa parents niya, tung sahur. Tung sahur. Ballerina cappuccino. Lagi yun. Ano ba yan? Saan ba kasi nagsimula yung mga yan? Ito, ano yun? Nalalala ko. Lumitan ko tuloy. Ano yun? Pag tita ka na. Nakalimutan ko. Ano? Nakalimutan Pag ko nga. tito, tita ka na, okay na siya yung black coffee. Okay na siya yung black coffee. Pero hindi ko kaya yun. Masarap. Sanayan lang talaga. No? Sanayan. Gusto ko pa din talaga may cream. May cream. Masarap din. Mas healthy kasi yun eh. Lalo na yung brood talaga. Yun, makakaya ko pa. Makakaya ko. Sumasali ka na sa pababaan ng cholesterol. Hindi pa naman. Isa sa akin, May siguro, vlogger na ganun eh. tito, tita, yung bumabago yung metabolism. Tapos medyo Tumataba. tumataba Nagiging ng ka. weight. Sa akin, siguro pabor sa akin. Kasi nga, di ba, nung binata ako, mula pagkabata hanggang pagkabinata, talaga slim yung katawan ko. Payat. Pareho kayo din. Ganun. Pero hindi lahat ng malusog or Oo. nagiging ng weight healthy Dapat bantayan mo rin. Pero parang medyo bumabagay sa katawan. May suki card na sa Mercury Drugs. Kasi May lagi, suki card na nga suki ka tayo. na eh. Oo, nagme-maintenance na pag tito, tita. Nagme-maintenance na. Present. Hindi po, Uy, hindi ako kumuha masaya. tayo ng suki card, napaalala mo yun, no? Hindi ako masaya dahil may maintenance na ako. Nag-present lang ako. Sabi ni Guilty. mama, mahilig daw sa gamit sa bahay. Totoo Oo, yan. totoo nga. Present. Ma, nagpapabili nga ako kay Donna naman ng ng aesthetic na kawali. Aesthetic, non-stick kawali. O nga, Ano no, pa di pa ba? pala kita nabilan nun. Sa Pasko na lang, Hindi kasi yung Teflon nun. Teflon ba tawag doon? Di ba, hindi yun healthy. Nakita ko din sa... Maganda talaga yung stainless. Oo, maganda yung ganun. Saka mas efficient yan Mas mabilis uminit. Yun. Oo nga, no. Mahilig na sa gamit sa bahay. Tapos yung mga timba. Yung kaligayahan. Tapos Bedsheet. sipitan. Punda. Punda. O nga pala, masingit ko lang. Next live ko, baka next week, Punda. Punda yung ibebenta ko. Pero yung yung ilalive ko bukas, ganun pa rin. Bagong set ng
maong pants, tapos mga oversized. Nag-plug na po. Tapos, sana pag dumating na, punda. Na, sa mga tito-tita dyan, nanay, mga nanay, may sa punda. Tapos may bedsheet din si mami, pero hindi pa naayos. Ayan. Mahilig daw sa prutas at gulay. Mahilig na sa prutas at gulay. Totoo. Oo nga, tayo, gulay. Pero kagandahan Parang nun, guilt-free, no, kapag gulay yung ulam mo. Hindi. Parang healthy-healthy mo na. kagandahan nun, nahahawa si Elijah sa atin. Di ba nung last time, Kasi may pansit yun. gulay na, ang May ulam miswa. natin, miswa, na may itlog na pecha. Ano kaya kung lagi na lang tayo mag-ulam ng miso? Miswa. Para kay Elijah. Baka magmukhang miswa tayo. Hindi, kahit ano lang, isang ano lang. Tapos, Para lang sa kanya. sabi ni Mama, Sabaw. pag daw masungit na, Oo. ako, Kasi stress na. Present. Stress, ang dami iniisip. Yan, normal stress. Kaya mahalaga yung meron kang meron kang bagay na ibang ginagawa para mabawasan yung stress. ako, feeling ko talaga ganun eh. Kasi, yun nga, ako lang naiiwan dito. Tapos, parang paulit-ulit lang yung ginagawa ko. Mm-mm. Kaya siguro na, susungit ako. Oo. Ano pa? Ano ba? Sa yung tito at tita. Meron daw sound effect yung pag-upo. May Hindi, sumakit. yung lumalangit-ngit na yung ano. May may tunog na yung pag-upo, pag nag-unat. Yun. Tumutunog na yung mga kasukasuan. Nahilig ka na sa mga tools, sa mga lalaki naman to, sa mga tools. Di ba kanina pinag-uusapan baliktad? natin yan? Ako, mahilig ako sa kitchenware. Oo nga, ikaw mahilig ka sa gamit sa bahay, lalong-lalo na gamit sa kusina. Ako naman, gusto kong bumili ngayon ng mga tools. Oo. Baliktad din. Oo, parang, kasi nanghihiram ka lang kay Tito Iking eh. Tapos yung barena, hiniram lang natin kay Papa. Ma, di pa namin nabalik kanina pa lang namin nagamit yung pambutas. Baka kailangan na nga ni Papi. Kaya nga eh. Pag ano na lang, padala ka ulit yan. So yun, gusto ko yun. Gusto ko yung mga pamutol ng kahoy. Yung, ano ba? Yung kahoy na lang igagalaw mo. Puputol na siya. Parang ano, di ba, merong panglagari. Oo. Hindi yung chainsaw. Hindi. Yung isa yun, siya na lang. Oo. Gusto ko yun, nakakasatisfy. Ano naman puputulin mo dito? Yung paa ni Mimo. Kasi haba ng kuko. Oo nga, gusto ko ng mga tools. Oh my gosh, bakit ba? Di ba may ganun na vlogger? Yung kung ano-anong ginagawa niya. Yung mga luma nilang cabinet, ginagawa niya sofa, higaan. Babae siya, mahilig siya sa mga ganun. Tapos meron pa nakalimutan ko pangalan. Sino? Basta siya. Marami akong nakikita mga babae na mahilig sa magbuting-ting. Oh? Ito, merong favorite line na, nung panahon namin. Nung panahon namin. Hindi naman. Dati. Ikaw ba ganun ka? O di kaya, ang bilis ng panahon, no? Ganon. Ikaw sa mga estudyante mo. Oo. Pinagkukumpara ko. Tapos mga nakanganga sila. Talaga po. Ganun ka na ba katanda? Paniwala sila. Ganon. Kasi, marirealize nila na grabe pala, no? Ganon. Lalo na pag nag-motivate ako tungkol sa pag-aaral, pag-igiyan talaga nila yung pag-aaral nila. Kasi, pag dumating sa point na yung lesson namin, ako na nagbibigay ng lecture. Hindi na sila magsusulat. Nagbibigay na ako ng mga naka 1/4 lang ng mga handouts. Hindi na sila magsusulat. Makikinig na lang sila sa akin. Maganda pa ngayon ganun, eh, no? So, ang gagawin, ang inaano ko, kinukonsensya ko sila. Buti nga kayo, ganyan. Dapat naging thankful kayo na may handouts na kayo. Nung panahon namin, alam nyo ba, nung nag-aaral pa ako yung nagmamakaawa sa professor, kami yung nagmamakaawa sa professor namin, nabigyan kami ng handouts, nabagalan lang, na ano yung title ng book na kailangan naming bilhin or hanapin sa library para meron kaming notes para pagdating ng exam, meron kaming isasagot. Ay, grabe pala, ma'am, no? Parang natulala sila, napaisip sila na grabe pala. Yan na, provided na sa inyo. Ngayon, nasa YouTube na.
wala pa din. Wala pa din. Eh, totoo naman talaga. Nangyayari pa rin na provided na lahat. Pero nakakalungkot na yung mga bata. May mga bata, hindi lahat may mga bata na ayaw nilang tulungan yung sarili nila. Na Yun yung mahirap. matuto. Parang kumbaga sinusubo na Ngunguyain na lang. Inuya na nga minsan Lulunukin na lang So, sana yung mga kabataan ngayon, yung mga nag-aaral, especially mga nag-aaral, tulungan niyo rin yung sarili niyo na mas matuto pa. Tsaka Kasi ang dami ng resources. baka dumating yung time na sana pala ginalingan. Tayo may dumating din tayo. Isa ngayon, dumadating Tayo. din tayo sa point na doon. Ako ngayon, kanina lang habang nagsasampay ako. Siguro, parang, sinabi mo nga, di ba? Tsaka si Kathleen, nag-mention na nun. Hindi, mabuti naman ito sasabihin. Oh. Parang nasasayangan sila sa pinag-aralan ko. Dapat, sa ngayon, kung pinagpatuloy ko yung course na tinapos ko, baka teacher na ako, baka public school teacher na ako, tas 2 tayong tatrabaho. Pero, ang hirap sa akin na, di ba, sabi ka nga din, mahirap gawin yung napipilitan ka lang. Ayun. Hindi, tsaka, Nagdahilan ko. lahat naman to nangyari, nangyari naman ng, may reason naman. Diba? Kung ako yung nasa labas, ako nagtatrabaho, ikaw naman yung provider ng help dito sa bahay. So, kung pareho tayo nagtatrabaho, malamang, kukuha tayo ng yaya. So, dagdag gastos pa yon. Tapos, hindi pa natin sigurado. Diba? Sa panahon ngayon, napakahirap na magtiwala sa yaya. Diba? Kung tayo nga, pag naiinis tayo sa bata, minsan napapalo natin, nasisigawan natin, what more may yung iba? What more pa yung ibang tao na magbabantay sa kanya? Hindi posible masaktan. Diba? Parang, hindi naman natin kaya yun na ganun mangyari. Helpless yung bata. Oo. Diba? Nakakatakot. Tapos, syempre, magkakaroon ng effect yun sa kanya pag laki niya. Hindi ngayon makakalimutan. Yun. Ano pa? Mahilig sa news. Mahilig na sa balita. Oo. Kahit kahit pakikinggan mo lang siya. Habang Nakakasat. may ginagawa ka, no? Nagluluto. Ginagawa mong podcast Tapos, maano mo na Oo, kahit puro bad news na. Paging updated ka lang. Kaso yun naman ang lately, na parang naano na tayo, no? Na, puro bad news na lang yung lagi sa balita. Mauumay ka din Mauumay ka din. Pahinga ka muna. Tapos yung sa huli, good news. Isa lang yung good news, no? Pero at least, sa lahat Showbiz naman pa. nangyayari. Sa lahat ng nangyayari sa mundo, dun sa bandong huli, may good news pa. Kahit paano naman. Eto. Thank you po. Nagiging consistent po yung mga nanonood. Keep on sharing, guys. Sana may napupulot kayong mabuti sa amin. Pag pinulot nyo, ano yun nilang? Pulutin ang Pulutin. tama, itapon ang mali. Pulutin nyo Yun lang. yan. Ito, social media bingo. So, ano ang social media bingo? Ano ba yun? Ano yung mga bagay na ginawa mo na sa social media? Ginawa ko na? Ano yung mga ginagawa mo sa bingo? Ito, Example. Sige. halimbawa, nag-delete ka ng comment or nag-edit ka ng comment kasi may typo. Typo Oh. error. Ganun ako. May time na gano'n. Or, ako rin. Okay. Kasi nakikita yun, di ba? Edited. Or, lalagyan mo ng asterisk ba yan? Ikaw, Chico. May asterisk. May ano yun, no? Yun na yung erasure. Tape measure. Tape measure! Correction tape. Tsaka, ano nga, ibang topic naman pala to. Yung, di ba, may correction nga. Dati, nung nahihirapan tayo mag-text, di ba? Kasi dikit-dikit A, B, C, D, nasa number 2. Tapos, yung pagte-text natin, shortcut. Pero ngayon naka-QWERTY na. Ano na, kumpleto ka na kung mag-ano. Pero, merong naiwan.
nasa text mode pa din sila. Oo, meron na iwan. Na Ako, kahit ako QWERTY guilty pa ako din, dun. no? Oo, kahit wala nang limit sa text, ano Mm-mm. pa rin. Siguro para ano, kasi nagmamadali, baka marami siyang kausap, marami siyang ginagawa, or nasanay na. Mm. Ganun yung may mga edad na Oo, isa palang factor yun. Kaya shortcut. Kasi may limit pala, no? Oo. Di ba 100? Pag sumobra ka doon, halimbawa 100. Pag sumobra ka na sa 100, magdadalawang send na siya. Oo. Nalala mo yun? Tapos diba merong 1 of 2. 2 of 2. Ibig sabihin, Paano kung kasunod. nobela pala yun? Kasunod ng ano. Ang malala, minsan hindi nagsasend. Tsaka pala yung inbox Tapos, dati, no? yung karugto, bakit may nawawalang chat? Mm-mm. Di pala hindi nagsend. Or di ka rumble. Tapos yun nga, yung mabilis mapuno. Yung inbox dati. Ano yun yung, you have insufficient. Parang ganun. Mag-notify siya dun sa pinaka-menu nung ano mo. Tsaka kaya pala hindi na Pero pumapasok yung ibang text. Kasi puno na. Diba? Ano, napatrobak na naman. Napatulog Social ako. media bingo lang. Oo. Okay ng tawa ko. Or di kaya nag-delete ka ng comment kasi feeling mo nakaka-offend. Or mababash ka. Huy. Si mama nag-comment. Ano sabi? Pantay lang daw tayo kasi parehas tayo may trabaho. Aww. Natutuwa nga ako kay mama. Thank you, kasi ma. Hindi. Lo, naiyak na po Hindi, siya. Makati lang. Guard! Yun yung lagi niya sinasabi sa akin ni mama. Na mas mahirap yung trabaho sa bahay. Yun yung lagi kong ano sa kanya. Pag parang, hindi naman nagkukumparahan. But Ayun, naiyak na rin ako. Ano yung ba pag yan? nag-uusap, Dapat ano to happy moments. So, ba't ako umiiyak? yung pag na pag-uusapan na sa bahay na gano'n, Hmm. pag nandun tayo. Hindi, parehas lang kayo. Mas mahirap pa nga yung gawain sa bahay kasi madami, tas may bata ka pa. Basta ganun. Lagi niyang ina-uplift yung pagda-down to sa sarili. Oo. Kaya natutuwa ako kay mama. Love you ko, mama. Thank you, ma. Wait lang. Iyan ako yung sarili ko. Iko-compose ko lang. Kasi naman Ayan. Nag-MMK tuloy to. Ako, umiiyak ka. Ano nakakayak doon? Ayan. Social media yung usapan natin. Ano ba? Nag-stalk ka ng isang tao or isang account gamit ang dami account. Ay, hindi ako nagdadami ako. May dami account ba ako? I swear, wala akong dami ako. Meron akong dump account. Meron akong dump account kasi from the word itself, dump. Doon ko nilalagay yung mga important files ko para madali siyang hanapin. Nag-stalk ako ng isang tao pero hindi dami account ang gamit ko. Gamit ko yung account mo. May mga ganun. Madami ka na. Dati pa yun. Dati pa yun. Mga immature era. Huwag ka mag-alala, love ka namin. Ayan. Move on na po tayo. Nag-like ng halimbawa years matagal ng photo by accident. Huwag napindot. Na nangyari na sa iyo. O baka nag-scroll mo lang. Pag may mga binabalikan picture na like. Meron ka bang kilala? Ito. Nag-comment sa isang old picture, old photo para lang bumalik ulit sa thread. Ako mismo, ginagawa ko yun. Dati? Sa ngayon, kasi memories na lang yung lumalabas kasi. Kaya mag-a-appear siya dun sa mismong wall mo eh. Pero yung magko-comment ka talaga. Ginagawa May ko kilala dati. kang ganun? Dati? Meron akong kilala, friend mo. Magko-comment siya dun sa picture ng kaklase niya na alam niya namang hindi kaaya-aya yung itsura. Magko-comment siya para lalabas na naman siya sa timeline. Kumbaga magka-trending na naman. Meron pa akong kilala, katrabaho ko dati. Ganun siya. Pero
sa mga ano naman niya, mga kapatid niya, sa best friend niya, doon niya ginagawa. Sumano mag-comment up pa siya. O yun nga, nagko-comment siya talaga. Up? Hindi up, nagko-comment siya, parang yung caption, may caption. Sasagutin niya yung caption dun sa comment. So, tataas yung, inis na inis yung mga kapatid niya. Ayun, nakakatawa. Nag-send ng scene, screenshot sa group. Paano yun? Nag-send ng scene, screenshot. Parang ano, meron siyang chinat, tapos nakita niya na scene. Di ba dati nakikita yung scene, tapos po anong oras ng scene. Kasi ni-screenshot niya, sinend niya sa GC. Parang tignan mo to, nag-chat Nasin ako niya sa naman. kanya, nasin naman niya, hindi niya ako nare-replyan. Ganon. May ganon ka ba? Ako may ganon. Nahuli Hindi ko ako. alam. Nahuli ako. Wala naman akong parang nagpaalam ako sa superior ko. Dati rin yun sa dati ko rin trabaho. Na malilate ako. Parang ganon, malilate ako. Nagpaalam ako sa kanya, PM yun. Tapos hindi niya ako nireplyan. Pero nakita ko na scene niya. Tapos in-screenshot ko. Sabi ko, guys, malilate ako. Nag-message na rin ako kay Don. Nag-message na rin ako. Kaya lang scene lang. Hindi ko alam kung approve pa or not. Ganon siya. Wow, nag-explain. Ikaw, ano pa yung mga mo? Hintay lang ako ng example mo eh. Hindi ko din alam yung mga social media bingo. Ibang bingo yung alam ko. Mga ginawa mo lang sa social media. Ginawa. Mag-comment, siyempre. Yung weird naman. Weird. Nagpalit ng profile picture. Na ano? Tapos, Eto, nagpalit ng profile picture na kasama yung pet. pet. Hindi pa. Di pa. Nag-upload pero yung profile picture ko pet. Ako, oo. Hindi. Sino? Hindi ko na maalala eh. Si Kilay ata or yung nasa tindahan ako nun eh. Kulay puti siya. Hindi ko na maalala. Yan. Yung kinatay. Hoy! Hoy, ano kinatay? Kinatay daw yun, sabi ni Papa. Bakit kinatay? Alam ko. Binigay niya, tas kinatay. O hindi naman tayo nagkatay, di ba? Oo nga. Ibang tao. At pangalan nun, Masama yun. Huwag kayo magkatay. Si ano? pangalan ng asong, Si YT. hindi YT rin yung pangalan. Blacky. Yung Basta siya, nagbebenta siya sa tindahan ni Mama. may picture pa ako nun. Nag-delete ka ng story kasi zero yung views. Ngayon kasi nag-i-story na ako, so alam ko na. Hindi pa ako nag-google ng stories. Kasi, kalokohan naman na walang mag-views ng story. Di ba? Kaya nag-stalk ka ng hindi mo naman kilala. Ba't kayo stock? Di ko nga kilala. Medyo weird yung question na. Pati ninang ng jowa ng ex mo. Yung mga ganun. Mga random na tao. Hindi, halimbawa, nakita mo siya sa balita. Oo, syempre. Titingnan mo yun. Oo, yun nga. Hindi mo naman siya kilala at may stalk. Halimbawa, yung trending ngayon, yung mag-quad siblings. Tapos alam mo yung pangalan niya, Janice. Wow, na-reveal. Janice. Tapos may mga, halimbawa, nalaman mo yung buong pangalan niya. Tapos titingnan mo lang. stalk mo. Titingnan. May ganun. Ganun. Ako rin ganun eh. Sobrang chismosa kasi ako eh. Nag-scroll sa Reels ng 3 hours, tapos wala ka nang na-achieve. Madalas. Oo. Ganyan ako pagkagising. Pagkagising. Pagpatanggal ng antok. Pero hindi naman 3 hours. Grabe yung 3 hours. Hindi ako na yung umabot. Grabe ka naman, 3 hours. Reels? Hindi naman Reels. Sa internet lang din. Hindi naman ba lahat? Ako hindi naman ako abot. Ayun nga yung medyo proud ako sa sarili ko ngayon eh. Parang minsan inaano ko rin yung sarili ko. Hinuhuli ko yung sarili ko. Huy! Matagal ka na sa Reels. Kasi grabe. Hindi kasi natatapos yan eh. Hindi natatapos yung Reels eh. Unless wala ka ng internet. Tapos talaga yan. Parang pag halimbawa 15 minutes na ako sa Reels, hinuhuli ko na, huy, tama na. Parang ganun, hanggang 15 minutes, 20 minutes. Para pag 30 minutes na ako,
Wala na. Ang dami nang nasayang sa oras ko. Nag-type ng mahabang rant sa caption. Or Hindi. post. Hindi naman, no. Siguro yung pinaka-rant ko na naaalala ko recently, yung nag-mine sa atin, tapos biglang nag-cancel. Yun yung pinaka-rant na naaalala ko. Nag-save! Ng, Recipe. ay, press. Makita ko lang sa reels yan. Makita ko lang kay, send ko yan. Send mo sa akin. Oo, kasi, Or sa save. ano ko eh. Hindi ako di ba nauso yung, ma, anong ulam? Ako hindi eh. Nay, ano gusto mong ulam? Yun. Kaya ako save ako ng recipe. Basta may pera, hanggat maaari. Kung kayang lutuin, lulutuin ko. Hindi ako nakabisa kung nag-crave ako sa munggo, nag-crave ako sa menudo, nag-crave ako sa ganito, ganyan. Hindi. Kung ano yung gusto kong last ulam. na yun. Kung ano yung gusto mong ulam. Kasi mapili ako sa ulam. Yun yung gustong siyempre, gusto ko yung nagugustuhan mo yung niluluto ko, di ba? Nilike yung sariling post. Ay, hindi. Hindi ako ganun. May ganun akong kilala. At marami akong ganun kilala. Nagpanggap ka na busy sa story. Hindi nga ako nag-story. Di. Or ako minsan ganun. Pero busy talaga. Hindi, parang ang ganda lang ng setup, ganyan. Pero may ginagawa ka talaga. Pero hindi naman ganun ka busy. Wala lang. Aesthetic lang. Aesthetic lang. Nag-reply ka sa sarili mong comment para tumaas yung algorithm. Ay, hindi. Nag-spam lang ng comment. Hindi din. Uy, tayo. Nag-i-spam tayo ng comment. Up. Ganun. Spam tawag doon. Ay, spam ba yan? Kala ko maling. Warning. Ito. Ito, medyo ano to ha. Ito. OA. Friendship breakup. Ano? Nyaw. Nakaranas ka na ba ng friendship breakup? Oo. Aminado naman ako dun. Share mo na. Huwag na. Baka kaiyakan pa tayo dito. Ito, sigura ako. Pwede ba itong kainin? Lydia, akin na muna to. Oo. Hindi Pera mo ko na lang. Hindi mo na maiwasan yun. Kasi may iba-iba kayong gusto. Iba-iba kayong ways. This podcast is brought to you by Moby. Crunchy May iba-iba chocolate kayong favorite corn snacks. Gusto. Iba-iba yung ugali nyo. Hindi kayo magkasundo. Diba? Pero ito, yung friendship na to yung talaga yung pinaka-tinitreasure ko. Naiyak pa eh. Hindi kasi may nababasa ako sa yung sa Facebook na high school friendship. May kaibigan ako, high school, pero hindi yung ganito na ka-solid as yung college. Kasi nung college, di ba, from first year to fourth year, tayo magkakasama. Yun. Ayun lang. Nag-mention ka talaga ng timeline kung kailan yun. Siyempre. Ganda yung putla mo. Ano? Lipstick ka nga. Naglalag ka eh. Tapos ano mangyayari sa breakup niyo? Break up na. Paano mo masabing breakup yun? Ano mangyayari? Wala nang communication. Hindi kasi siya biglang nawala eh. Di ba, nagkaroon pa nga ng okay na. Tapos wala na, bigla na lang nawala. Nawala na naman. So, ano naman ako? Anytime naman. I'm open to... Narinig niyo yun kung sino man yun. I'm open to reconciliation. Wow. Reconciliation. Bank Showbiz. reconciliation pala. Naglalag ka. Ba't kaya? Yun nga. I'm open for reconciliation. Wala. Okay naman na ako. Ano na ako doon. Tapos na. Basta. Yun na yun. Ako meron ako. Mm. Sa dami kong naging kaibigan, di ba? Meron yung naging kaibigan. Hindi ko sinasabing mga kaibigan. Kasi sa ngayon talaga, kung sino yung nandyan, alam kong sila yung solid talaga. Na mako-consider ko.
Hindi ko na mention yung mga pangalan. Pero alam kong kahit walang communication, alam kong solid yung friendship namin. Through thick and thin. Meron at meron talaga. Pero yung masasabi kong friendship breakup, itong taong to, ano siya, random ko lang siyang naging kaibigan sa dati kong school. Tapos, hindi ko akalain na magiging kaibigan ko talaga siya. Hindi ko talaga ma-imagine kung bakit kami naging magkaibigan. Hindi ko na maalala. Kasi, medyo malayo yung age gap namin. Tapos, single din siya. Single siya. Tapos, ang sungit niya. Tapos, prangka siya. Ganun. Masungit siya. Yung mukha niya, lagi talaga siyang seryoso. Then, hindi ko na maalala kung paano kami naging magkaibigan. Naging... Diba? Ano nga ba? Naging chairman ata ako ng isang event na dating siya yung laging chairman doon. Do syempre, tutulungan niya ako. Willing siyang tulungan talaga ako. Ganito gawin mo, anuhin mo na. Pero yung pag-utos niya sa akin, ramdam ko yung care niya. Ganito yan. Yung invitation mo ba? Okay na ba? Mag-practice ka na. Kasi ganito yan, ganyan. So, ramdam ko yung concern niya. Doon na develop yung friendship namin. Hanggang sa lumalim na yung friendship namin. Tapos may mga time na parang napapalayo na siya doon sa friends niya. Na hindi ko naman intention yun. Yun na yung mga nangyari. So, na-open niya sa akin yun. So, may time na paglalabas kami, kasi nagde-date kami, friendly date. Babae yun Pag may nagde-date kami, madalas kasi kami... defensive? Madalas kami mag-date. May time na kapag magde-date kami, patago. Patago na kasi nga yung talagang friends niya, medyo hindi naman nagsiselos Parang nagtataka na, bakit kayo close? Kasi nga, kahit ako, hindi ko in-expect na magiging magkaibigan talaga kami. So, yung mga tao sa paligid namin, parang, bakit sila magkaibigan? Yeah, nga. Bakit ganun? Bakit anong meron? Mag-jowa ba sila? Parang may ganun na. So, pag nagkikita kami, patago na. Pero alam mo naman yun, di ba? Nag-picture kami, pero bihira na kami mag-post, ganyan. And then, naalis na ako ng school. Lipat ako ng school. Nag-stop pala muna ako magturo. Pagpaka ng ano. Yun. Nag-stop ako magturo, nag-iba ako ng trabaho. Friends pa kami noon. Nag-meet pa kami. Nag-date pa kami. Minsan, sinundo niya pa nga ako sa bahay. Parang ang huli naming date dito sa may strange. Nag-mention. Sa Pandayan. Yun na yung naaalala kong huli namin kita. Ano ba yung pumunta sa bahay? Pumunta siya sa bahay, sinundo niya ako, naka-yellow ako noon. Tapos, picture kami, ganyan. Tapos, wala na. Hindi na kami nag-usap. Hindi niya na ako minessage. Hindi na siya nagre-reply. Grinit ko pa siya. Kasi may anniversary kami. Parang birthday niya. Ang anniversary namin. Grinit ko siya, happy anniversary, ganyan. Tapos, parang hindi na gaya nung dati, in short. So, na kami nag-usap. Tapos, parang, may mga time na nangungulit pa ako sa kanya. Hello, musta ka na, ganyan, praying for you. Pero dumating na rin sa time na nahihiya na ako. Nahihiya na akong mag-message. Tapos, ang huli kong update sa kanya ay through a friend din na co-teacher rin natin doon. Na nagkaroon ako ng update sa kanya na medyo hindi maganda. Na alam kong nasasaktan siya, alam kong hindi maganda yung nag-experience niya, ganon. Gusto ko siyang i-message. Pero parang naisip ko, yun na naman, nahihiya na naman ako. Kasi baka isipin niya, paano mo nalaman? Bakit alam mo yan? Baka ganun pa yung maging connotation. Pero naisip ko, sobrang siguro siyang nasaktan, baka nai-imagine ko, kung ikukwento niya sa akin yun, baka iyak siya ng iyak. Kasi grabe yun Kung ikukwento yun, may iyak talaga siya. Tapos sabi nung friend ko na yun,
Alam mo, nung nangyayari yun sa kanya, naisip niya raw ako, na alam niya na ako yung tao na pwede mag-comfort sa kanya or mag-encourage sa kanya that time. Pero, naisip ko kung magbe-message pa ako sa kanya, tapos na yung issue eh. Kaya nga. Baka wala nang sense yun. So yun yung mako-consider kong friendship breakup. Woo! Sana okay lang siya. Kasi parang rin siya eh. Nag-social media detox din siya eh. Parang hindi siya naging active na sa social media. So ibig sabihin, ganun, siguro malaki yung naging effect sa kanya. Kasi kahit sino naman, dun sa nangyari na yun, talagang sakit. Sakit yun. Ikaw, meron ka pa bang friendship breakup? Kasi high school, ano naman ako. Yung mga friend ko ng high school, okay pa naman kami. Ewan ko lang, tingin nila okay pa kami. Hindi, yun yung okay, wala ko nakakaano nung high school. Talagang, yan, pag nagkita, bate. Pero nito, yung college tayo. Wala nang balita eh. Sana, no? Dumating yung time na, nag-mature na lang. We only live once and life is short. So, sana, hindi man dapat, sana, hindi man mabalik yung dati, pero, yung okay na lang. Oo, yung connection na lang na, or as classmates na lang na, hey, sa kayo, ganyan. Wala na yung mga, may pataasan, palayuan, ng ihi. Pataasan, palayuan, pagalingan, wala na yun. Wala na tayo sa ganung era. Lalo pag nandito ka sa stage na may anak ka na, hindi na maiisip mo. Oo, na lahat na lang ng gagawin mo ay para mga bagay na anak mo, ganun, kabuluhan. Wala na tayo sa competition. So, shout out sa inyo. Ang ka-competition mo na lang ngayon, sarili mo na lang. Yun nga, sabi ko, maging better version ka ng sarili mo 3 hours ago. 3 hours ago. Ay, naalala ko tuloy yung friend ko na yun. Sana okay lang siya. Yun lang talaga yung ko. Sana okay lang siya. Di man kami mag-reunite ulit. Pero sana mag-reunite kami. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makakwentuhan. Kahit hindi na ako magkwento, kahit siya na lang yung magkwento kung kumusta siya. Kasi naging maganda rin talaga yung friendship namin. Ano lang. So, yung sa totoo lang. Yun. Ay. Sa totoo lang. Naalala ko siya. Ano ba yan? Na-bother ako. Kala ko naalala mo si sa totoo lang. Sino yun? Hindi ko kilala yun. Sa totoo lang. Ito, bills, budget, at barya. A candid money management struggles and life lessons on budgeting. Yan. Adulting struggles. Okay, sige, umpisa mo. Siyempre, napabuntong yun. Bills, yan, bills. Parang nabubuhay na lang para sa bills. Hindi naman. Medyo lang. Ito tayo bayad sa bahay, Bayaran mo na. Yeah, bills. Parang na yan eh. Kadugtong na ng buhay Kadugtong na ng buhay, ng sahod natin yan. Yung bills. Mahalaga nakakabayad. Yun lang yun. Tsaka yung pangatipid tips para hindi masyadong malaki ang binabayarang bill, lalo sa kuryente tsaka tubig. Dati kasi nung bata tayo, wala tayong pakialam. Hindi natin iniisip yun. Diba? Basta makabukas tayo ng TV, ng ref, pag naliligo, umaapaw ang timba. Ganyan. So, yung bills, na yan, part na talaga ng adulting. Parang lahat naman ng mga working ngayon, talagang ang priority yung bills. Kasi pag di mo nabayaran yan, ikaw rin naman eh. May titigil talaga yung mundo mo. Yun. So, yung ideally, ang sahod dapat naka-percentage.
Nakatarya. Nakaalat na. Mm. Nakatarya na yan. 30%, 20%, ganito, ganyan. 10%, syempre yung tithes mo. Sana, diba? Ako, speaking from someone na hindi naman ganun ka-faithful talaga sa pagta-tithes. Pero, ikaw ba? Anong natutunan mo sa tithes? Ngayon, binabalik talaga ng Lord yan. Hindi man sa finances, pero sa health, sa pag-iingat, sa provision, sa pagkain, gano'n. Diba? Ganun. Ako nung na-experience ko yan, yung tithes, ano lang to, minimal lang. Nawala yung wallet ko. Nung nag-tithes ka? Hindi, wala na talaga yung wallet ko. Tapos, ang pera ko na lang nun ata, 90 o 100. Actually, kasi pag magta-tithes ako, 100 lang kasi budget. Ano lang ako nun, estudyante pa lang ako nun, college pa lang. Sabi ko, Lord, bibigyan mo to sa inyo kasi ito yung narapat sa inyo. Pamasahin na lang po yung titira ko kasi hindi ako makakauwi. Di, binigay ko na sa kanya yung pera ko. Ni-status ko pa yun eh. Pero wala na yung account ko kasi na yun. Yung ito na lang yung pera ko, pero Lord, sige sa inyo na. Tithes ko. Inusensya ko sa Lord. Ha? Inusensya ko. Kinonsensya pa yung Lord. Pero alam mo, yung hindi naman pala nawala yung wallet ko. Andyan lang pala na tabunan sa labada. Pero yung laman pala nun, doble pa ng 200. Hindi. Ano pa? Mas malaki pa. Oo. Kasi yung inipon ko pala nung mga nakakaraang week pa. Ang galing, no? Talagang may binabalik siya. Hindi lang, wag mo laging asahan sa finances. Pero, ibang bagay nandun talaga. Yeah, ako noon, ang view ko sa pagta-tithes, parang siya, business. Yun yung view ko sa kanya. Kasi ang thinking ko, hindi kailangan ni Lord ng pera. Ganun. Hindi niya kailangan ng pera. So, saan niyo dadalhin yung pera? Ganun yung pagkakaintindi ko sa tithes. Meron pa akong friend nun na maalam siya sa Bible at ang sabi niya, wala na yan. Sa Old Testament na kasi yung tithes na yan. So, kasama na yan sa winasak nung na-torn yung veil, napunit yung veil. Kasama na yan sa mga curse or practices sa Old Testament na natanggal na. So, na-influensyahan ako na, oo nga, no? So, tama talaga ako. Hindi talaga kailangan ng Lord ng tithes. Then, alam mo, sa totoo lang, naiintindihan ko siya nung klase na natin. Na, hindi yan sa'yo. Yung trabahong pinagkakakitaan mo ngayon, hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo galing. Galing yan kay Lord. So, it's just right na yung 10% niyan, 10% nga lang yung hinihingi niya eh. Na yung 10% niyan ay ibalik mo sa kanya. Kasi siya yung nag-provide niyan eh. So, hindi mo sa kanya binabalik. Oo, sa kanya mo binabalik. Pero, ang logic nun, sa church, kasi, gagamitin ng church para sa expenses, para ma-expand pa yung church. Hindi yung church, yung works ng church, para mas marami pa yung makakilala. Through you. So, nagiging part ka nung pag-expand ng territory ng church na mas maraming makakilala, maka-reach ng gospel, maka-accept kay Lord. So, at saka siya, hindi siya yung 10% ng natira sa pera mo. Ganun, kung magiging faithful ka talaga. Yung first fruit. Yung first, sabi nga, yes, first and 10%, diba? So, yung first, ibig sabihin, yung 10% doon, kung tumanggap ka halimbawa ng 5,000, anong 10% ng 5,000? 500. 500. Yung 500 doon, itatabi mo na. Hindi yung kung ano yung matitira. 2,000 na lang yung natira sa 5,000 mo, yung 10% doon, which is 200,
Tama ako. May, pasensya ka na. 200, tsaka mo siya ibabalik. Hindi, yung first, pag natanggap mo, yung halimbawa, 100, nakatanggap ka ng 100, nag-provide si Lord ng 500, ng 100, yung 10 pesos doon, itabi mo na agad. Halimbawa lang. Sa kanya. Sa kanya na yun. First yun. Hindi yung kung ano yung natira, natanggal mo na yung gastos mo, yung savings mo, yung expenses mo, yung matitira, yun yung tithes mo. So, yun na, naintindihan ko siya. At saka ano to hindi naman tayo sobrang strict na kailangan 10% pa, haalamin, 10% pa talaga yan, ganon. Ano siya, hindi siya battle ng bulsa. Battle siya ng puso mo. Yung puso yung iti-check, yung tinetest dito, hindi yung kung malaki ba, kung naging nasunod mo ba yung 10%, kundi yung motibo mo. Yung motibo mo, bakit ka nagtatides? Nagtatides ka ba dahil alam mo na babalik, magte-10 times yung binigay mo? Hindi. Kasi, baka ikaw yung nagbe-business, di ba? So, nag-expect ka na babalik yung ano mo. Ano na lang yun? Baga bonus na lang yun. Na ibabalik ni Lord, parang mga bagay na nakakapagpa-amaze na lang sa'yo. Pag binalik niya na, ano ba? Ano ba sa tithe? Sobrang sobrang nasampal talaga ako ng pagta-tithes. Yun yung yun yung pagkakintindi ko sa tithes. Hindi ko alam sa inyo. Kasi baka sampalin niyo ako dito. Uy, mali yung pinagsasabi mo. Yun yung pagkakaintindi ko. Doon ako na namulat sa pagta-tithes. Na grabe, maling-mali pala yung pagkakaintindi ko sa tithes. Ayun. Sa budgeting. Ngayon, dito ako palyado. Budgeting. Saan napupunta? Oo, di ba? Oo. Saan napupunta yung Gulat ko na lang, ito na lang pala. Yung kaka-deserve mo to. Yan. Yan, deserve mo to. After nun, yan, deserve mo yun. Gastos ka ng gastos. Ganun di ba? Nabalik din pala. Wag tayo masyadong nagpapadala sa mga sinasabi sa social media na i-treat mo naman yung sarili mo, deserve mo naman ikapin yung mo yan. Ikapin mo yan. Ganyan yung mga alam mo, na-realize ko talaga lately, pag talaga lumalabas, ang laki ng gastos. Oo. Totoo talaga. Iba talaga yung pag kumain ka sa labas, grabe yung presyo, di mo namamalayan. Kaysa magluto ka sa bahay. Grabe. Yung, di ba, malabas lang naman tayo, di ba, pag nag-church, di ba, pagtapos yan, kakain. Kaya nga minsan gusto ko, kakain muna sa bahay. Kasi apakalaki ng gastos talaga. Ayoko lang mag-compute, may stress lang ako Pero, yun, kailangan, although, yes, nagpo-provide si Lord. Si Lord ang nagpo-provide, ang great provider. Pero, kailangan maging din tayo, maging good steward din tayo ng budget. Hindi tayo, nagpo-provide naman si Lord, bala na yan, bibili ko tong milk tea na to. Mali yung mindset. Mindset. Ay, mga pabarya-barya. Kala mo, yan, gaya niyan. Grabe, no? Tsaka yung mga, mga luho. Yan, needs versus wants. Ano ba yung mga, mga wants mo lang. Diba? Yung, halimbawa, bisyo. Ano pa? Mga wants mo lang, yung kabibili mo lang ng sapatos last month, bibili ka na naman ng sapatos. Ilan ba paa mo? Oo. Diba? Pero kasi yung iba, dyan nila nadodraw yung nila yung self-worth nila Pag nakakabili sila ng sapatos, halimbawa lang, sapatos o bag. Parang meron silang sense of satisfaction na pinaghirapan nila. Ito yung pero dapat, din, yun, buwan-buwan, kada sahod mo ba, bibili ka ng bag, dapat talaga sa akin to kasi hard work ako. Ito na yung bayad ko sa sarili ko. Pero tingnan mo yung bag mo sa loob ng bahay. Sorry po. Hindi. Tingnan mo yung bag sa loob ng bahay niyo, yung sapatos niyo. Wait lang, bibilangin ko lang. Diba? Uy, ba dyan regalo? Regalo yun. Tinatabaan. Yung sapatos mo. Diba? Tsaka, kung yung
bag na yon inilaan mo muna sa iba or pinang-ipon mo muna. Di ba? Malaki Okay na po. siguro yung Okay po. hindi kita pinapagalitan. Yung iba, sila yung kinakausap. Di ba? Hmm. Ano pa ba? O di kaya yung may nakita kang kakaibang gamit sa Shopee or sa Reels, Oo. tas may link, pupuntahan mo yung link. Diba? Needs mo ba yun or what? Siguro nagandahan ka. Sige. Pero at the end of the day, dapat ko nga ba ito binili? Di ba? Or may buy one, take one lang. Yan, doon na. Buy one. Yung isa, Buy one, take one lang, yung bibili kanina, mo. di ba? Sabi, discount. Yung kanina, discount, di ba? Yung sa kay Elsa. Oo Di ba nga. hindi naman pala? Yun lang. Talagang dapat sa ngayon talaga paglalaanan mo yung pera. Kasi hindi na rin biro yung taas ng bilihin. Grabe. Di ba sabi nga, ultimo yung anak mo nabibili lang ng lollipop, ng candy. Magbabayad na siya ng tax. Di ba? Magkano na lollipop mo yun? 5 piso, 2. Hindi ko alam. O 3 piso, 2 piraso. Mm, Hindi na siya gaya dati na piso. piso isa. Talagang, paano pa kaya, Yung fishball nga, di ba, dati piso 2. meron pa din ngayon. Piso 2 pa din na nagbebenta. Yung mga siguro yun, Sa, yung naglalako. mm, Pero yung mga Mga nakapwesto, hindi na. Yung iba naman ginagawa, same price pa din, pero may liliitan. No? Talagang, iba na ang oo nga, grabe, bariya. Tsaka yung tara, kape, yan. buti nga hindi natutuloy. Ay, Kasi gastos lang. Ang hirap talaga, ang hirap ng usapang pera. Wala pa dyan yung usapang utang, ha? Huwag natin yung pag-usapan. Kayo ba, paano kayo nakaka-relate sa mga usapang kaperahan? 11 na pala. Mag-end na tayo. so as I end, As I land this. Ayan, sige. Pag-usapan na lang natin yung iba. sino ang iba? I-park natin tong mga katanungan na to. I-limit lang natin yung live natin nung hindi naman masyadong mahaba. Ayan. 11 na eh. Tayo nang magpagtulog. Okay? Okay po ba? Okay. Park natin. Itatabi ko lang yung ibang ibang tanong. Ay, grabe, hiningal ako sa pagkakapag. Okay, panibagong gabi na naman po. Ang maraming bagay ang napag-usapan. Diba? Para akong si Queen ba yun? Queen. Yung dahon. Habang tayo ay kumakain ng dahon. Bakit kinakain ng dahon? Okay. Panibagong episode na naman po ang hindi naman natin pinag-isipan, pero napag-usapan naman natin. Diyan na po nagtatapos ang ating episode 5. Salamat po sa nakibahagi. naka 6 viewers tayo. Ano na yun? Go. Na yun? Record At yan. least, Highest recorded habang viewers. tumataas yung episode. Tumataas yung views. Yeah. Thank you so much, kamag-anak. Corny. Thank you so much, Thank you mga po. kamag-anak. Good night. See you next time. Bye. Buyers. Boomerang. Pag nag-boomerang ka, paano? Nakaganan. Ikaw. Parang aso doon sa kotse. Hindi kaya siya napapagod. Hindi. Nakain.
dream.